Good morning! Andito kami ngayon sa NLEX. Papunta kami ngayon ng Giginto, Bulacan. At nagtagpo na lang kami ni client sa isang lugar dito para maisama kami sa site. Mag-o-ocular nga kami dito at almost 1 month na nga lang matatapos na itong kanilang house. Kaya gusto na agad niya magpa-line up. Maglalagay kami dito ng sofa, curtain at mga blinds. Seryoso nga yung mga sukat dito na kailangan talaga sigurado dahil babalik na rin si ma'am ng ibang bansa at 2 weeks lang kasi siya dito. Bahay bakasyonan lang ito ni client kaya medyo may kaliitan. Pero nai-imagine ko na yung pinakang outcome ng bahay na to. Ang cute nito. Malawak din yung harapan nito at may gagawin nga daw na swimming pool dito soon. Sa ngayon, ito muna ang priority niya para matirhan na. Marami namang gumagawa na gano'n ng mga nagpapagawa ng bahay. Dahil pwede naman talagang tirhan kahit hindi pa tapos na tapos yung buong compound. Nasa inyo na nga lang yan kung hindi kayo maselan. Marami nga rin gumagawa dito at tinututukan talaga ni ma'am yung mga pagpapagawa niya. Halos araw-araw nga daw siyang bumibisita dito. Importante po talaga yun. Hindi naman kasi pare-parehas ang mga gumagawa ng bahay. Karamihan ng iba dyan, maraming pahinga o kaya naman madalas nagpapahinga. Maganda rin kung magpapagawa kayo ng bahay na kayo mismo ang mamimili ng mga materyales. Kasi hindi ko naman nilalahat, pero karamihan din, nire-retoke nila ang mga resibo. Tsaka, iba na rin talaga yung nakikita mo yung mismong materyales kagaya ng tiles na ikakabit. May mga pailan-ilan po kasi akong client na ang nilalagay nilang tiles, alam nyo ba yung pang-ospital? Na sa panahon ngayon, hindi na uso yun. Kapag tiles ang ilalagay mo, kung maaari, 60 by 60 dapat ang size. Pagkatapos nga namin mag-ocular dito, ay umuwi na rin kami dahil may biyahe pa kami kinabukasan. Eto naman po yung deliver namin sa Cainta Rizal. Bali, ito yung unang order sa amin ni ma'am. Buti na nga lang hindi kami na traffic at maaga rin po kami dito. Kaya lang alam nyo ba, kahit sobrang aga namin, grabe yung init ng mga oras na yan. Alam ko na naman sa sarili ko na hindi ako basta-basta makakababa. Eh tinawag ko pa nga yan kung gaano nakainit. Para kasing hindi normal. Kung tutuusin, nasa Cainta Rizal kami, dapat hindi ganun kainit. At magkakabit nga kami dito ng curtain. Maglalagay din kami ng blinds at saka bed frame. Pero sa second floor muna. Yung mga ibang order sa amin ni ma'am ay to follow pa. Syempre wala nang patumpik-tumpik pa, set up na agad ang makina. Bale, nagsisimula na silang maglagay ng kortina. At nandito ako ngayon sa loob ng sakyan. Nakabukas yung aircon. Mahingi talaga yung aircon dito sa loob. Parang may helicopter. Ayan. Pakabit lang ako ng duyan dito. Kasi nga hindi ko kaya mag-stay doon sa loob dahil sobrang init. Empty house pa kasi. Wala pa halos lahat gamit, walang upuan. Anyway, alagang-alaga naman kami ni client. Thank you po, ma'am. Thank you din po sa pa-food na 2,000 pesos. Tapos, 2,500 naman po para sa boys na yung mga tip na binibigay sa amin or sa mga boys. Iniipon ko po talaga yan para sa mga outing-outing namin. Yun, para kahit paano may ganap. Pagka pwede na, kaya ko ng punuan, binabudget na talaga namin para sa mga swimming or outing. Ayun, sobrang init talaga. Andun nga sila, madam. Yun, nakatambay sila doon. Tapos 2 oras lang yung tulog ko, kaya kailangan ko talaga muna dito mag-stay. Yun. Nag-iitlip-itlip ako, kaya lang napuputol yung itlip ko kasi may tumatawag, may nag-PPM, ayun. May nagbubukas ng pinto. Ay, dito na tayo sa duyan! Matagal-tagal pa yung mga 2 oras pa. Tapos nag-PM pa na ulit si ma'am. Kaya siya na kayong ingay na. Yun daw binigay sa amin na pag-lunch namin na 2,000 pesos. Na lang daw na pang-merienda lang daw namin pag-uwi. Nagbigay na lang daw ulit siya ng pagkain namin pan-lunch dito sa mga relatives niya. Dito na lang kami kakain siguro sa sasakyan. Ito nga pala yung first order nila sa amin. May mga susunod pa po, dining set at saka dun sa guest mo, kaya kung ikukunan ni ma'am yun. Edit muna ako. Papaantok. Kapag kain ng tulog. Bali, isang panel lang naman yung lalagyan namin dito, sliding door, at yun nga yung sa master's bedroom. Diba tinatahi pa yung mga kortina, ay inaakit naman nila itong mga parts ng bed frame at saka isang table doon sa second floor. Dito na lang namin dinaan sa bintana o sa terrace para mas mabilis. Nang sa ganun din ay maingatan yung gamit. Kapag maliit kasi yung hagdanan, may tendency na masira yung furniture. Pwedeng sumabit at magasgasan. Nasa loob nga ako ng mga oras na yan. Ang kumukuha ng clip na yan ay si Jessa. Pinapanood ko nga siya habang kumukuha.
Grabe talaga, para siyang niluluto. May mga tao pa naman na dumudugo ang ilong kapag sobrang init. At danas ko yan nung bata pa ako. Kapag nasosobrahan kami sa laro, ay nako. At magkatanghali na nga nito at binahan pa kami ni ma'am ng pananghalian at Jollibee nga po ito. Pero ako sa L3 na lang ako kumain, ganun din si Niknik. Inilabang ko talaga chillers kahit mahal ang gas. Na kahit nakaparking kami ay bukas ang aircon. Itong tatlong kasing to, mga bata pa to mga to, kumpara sa edad namin. At tinan mo naman to si Paul, nakabikang kang ka na dyan. Ano ba? Anyway, maraming salamat po sa palunch, ma'am. At syempre, ito na nga po yung naging finish nung kanilang master's bedroom. Ang ganda, di ba? Grabe talagang ini-elegant ng isang bahay o isang kwarto kapag ka nalalagyan ng kurtina. Sulit na sulit po talagang ibabayad ninyo. Oo, aminado naman talaga ako na may kamahalan ng kurtina kumpara sa blind. Pero kapag natapos na, ay talaga naman mawawala yung pagod mo. Meron din pala kami ginawa dito na office table at i-flex ko na lang siguro na maayos yan kapag bumalik na kami dito. Dahil habang ini-edit ko tong clip na to, ay nag-go signal na rin po si ma'am sa mga additional pa niyang order. At mag-aalasin ko na nga ng hapon, kaya dumaan na rin kami dito sa drive-thru ng McDo para gabihan namin. Tapos, yung nabanggit ko nga pala kanina, ang plano ko, bibigay ko dala sa kanila yung sa tip na dapat ilalagdag ko yun doon sa pondo namin para sa swimming. Kasi nakita ko yung ginawa nila kanina, hindi naman nakakapagod eh. Pero yung init po talaga, sobrang nakakapagod. Ayun, pati nga pagkuha ng clip, ilinutos ko na lang kay Jessa. So, bibigyan na rin natin sa kanila yung kay na tip ni ma'am para sa mga kids. Thank you so much po, ma'am. Ayan na siya. Order. Saan dito ako nakatingin natin yung yung camera. So, ayan yung tatlo. Ito naman si Niknik. Mamaya ko lang bibigay sa kanya. So, mabinigay na 1,500 sa inyo. Uy! Thank you! Hindi ko 500 kayo. Thank you. Ay, salamat! At kinabukasan naman ay bumiyahe naman kami papuntang Maribeles. At truck nga yung ginamit namin dyan. Hindi na ako nagsama pa ng tao para hindi na pumaistorbo yung mga ginagawa nila doon sa gawaan. Diskarte lang para sa pagbubuhat. Bali, old client ko po yung pupuntahan namin ngayon at may aayos lang kami mga set doon. And then, dala rin namin yung dining chairs nila ay pinara-upholstery. Dito na kami ngayon sa Maribeles. Bali, dalawa lang kami ni Niknik. Hindi na ako nagsama ng tao kasi sobrang dami ng ginagawa talaga sa bahay. Pa-assist na lang sa Ate Emmy na patulong na lang kami sa pagbubuhat ng sofa. Biglaan din kasi ang uwi nila Sir Edgar. Meron silang namatay na kamag-anak. Kaya, ayun. Ang laki na naman ang pinagbago ng bahay nila. Mabakod na. Buti lang may mga gumagawa dito ngayon. Wow, may pag-gate na. Ito yung update, oh. Marami pa yung mabigay. Isa lang naman. Okay, andyan na si sa may bungad. Good morning po! Wow, nailagay na mga bagay-bagay. Lalong nabuhay yung bahay nila ma'am and sir kasi nailagay na nila yung ibang mga gamit pero hindi pa naman talaga final yung mga pagkakalagay ng mga yan. At pagpunta ko dito sa likod ay nagulat ako dahil tapos na pala yung kanilang swimming pool. Hindi pa rin po tapos yung bahay nila kaya alam kong hindi pa kontento si Sir Edgar. Pero ngayon pa lang ay kino-congrats ko na po kayong mag-asawa. And syempre kay Ate Emmy. Ayan, pakita ko sa inyo. Ang dami po nakaline up sa amin ng ganitong set. Mga wood na pinari-upholstery rin sa amin. Ayan, alam ko hindi ito bago sa inyo. Pinapari-upholstery sa amin kasi nga parang mukhang modern. Katulad nito, ayan. Ganyan naging setup, oh. Ayan, habol na habol pa din. Pero may mga ganitong chair chillers na hindi pwedeng gawin ganito kasi kikitid. So yung uupo, maliit na yung upuan. Depende po sa mga upuan lang yan, ha. Yan, yung mga old school na na mga may mga ukit-ukit, ang dami po namin ginawang ganyan. Huwag niyo itatapon. Ayan, pwede nyo pang ipaganito yan. Yung iba naman, ayaw na may pasandalan na ganito. Gusto nyo straight lang, pwede naman yon. O kaya naman plain lang, o kaya banana style, or banana design, mga ganun. Ayan, so umakma na to. Hindi pa nakaporma yan, pero ang ganda na. Oh, kulang pa na siya ng dalawa. Baba na natin dagan. Puto para ka nanonood doon, boy. Hindi na lang. Eto lang. Okay.
Kuha ka ng kuha ng Hindi ka talaga yan. Kain chillers. Kain. Kain muna. Ngayon pala kami mag-breakfast kasi pagdating namin dito, kuhain kami ng light. Kaya ngayon pa lang, mag-aanmusal. Sarap nito, oh. Ito din. Ito din. Lahat. Kain tayo, chillers. Corned beef. Sarap to. Yung medyo usually na corned beef. Ramdam ko eh. Kasi yung niya, texture niya. Egg. At isang araw na pahinga ay bumiyahe naman kami dito sa San Pablo, Laguna para mag-ocular din po sa mga sofa, dining set, bed frame. Bali, empty house nga rin po ito. And shout out kay ma'am na matagal na rin pala sa aking nanunood. Picture-picture pa nga kami dito. At syempre, dito ilalagay yung sofa nila. Medyo nahirapan nga ako kung anong forma ang ilalagay dito. Advantage lang kasi andito si ma'am. Talagang pinakita ko sa kanya kung anong magiging forma. Anyway, sa design ay hindi pa naman kami nakakapag-usap. At yung malungkot na parte, yung total. Sobrang lakas ng ulan ng mga oras na yung grabe chillers. Kaya itong clip na to ay siniknik ang kumuha niyan. Ipapasyal kayo sa second floor kung saan kayo maglalagay ng mga bed frame. Grabe, kumikidlat-kidlat talaga niyan. Ito yung master's bedroom at maglalagay kami dito ng double size or semi-double. Si ma'am po kasi ang magkukwarto dito. At doon sa dalawang kwarto naman ay parehas single lang. Medyo may kaliitan din po itong bahay na to kaya dapat talagang ocular. Hindi po kasi po pwede dito yung mga bulky na mga bed frame. Yung mga design ay talagang mga bulky, lalo na pagdating sa mga siding at headboard. Kaya wag kayong manghinayang ha sa mga pang-ocular charge ninyo ha. Dahil ang bahay ay milyon ang halaga niyan, ang ocular po ay magkano lang. Kung ako siguro ang kumukuha ng clip na to, hindi talaga ako makakalapit sa bintana. So ito nga pala yung pangatlong room, yung sinasabi ko sa inyo na single bed din ang ilalagay namin dito. At simpleng design lang ang kailangan. Sa mga blinds, hindi ko pa alam kung papagaw ni ma'am or magpapalagay siya. Halos gabi na rin kami nakauwi after namin mag-ocular dito. At kinabukasan, ito naman yung ganap. Good morning! Dito ako ngayon sa Parisan. Sinecheck ko yung mga kailangan kong bilhin. Sa bayan kami bibili ng mga gamit. Kasi naubusan na yung mga mga plastic, ganyan. Maramihan yung bibili namin pag pupunta kami ng bayan kasi mura talaga. As in, laki ng difference kumpara dito kami bibili sa malapit sa amin na palengke. And so, yan ang update sa Parisan. Yan, marami pang kailangan ayusin pero unti-unti lang talaga. Kasi hindi naman talaga siya sobrang lakas na compare mo sa mga commercial area. Yun. So, magtsatsaa muna ako.